kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tony. Taong 2011, Negros Oriental. Kasalukuyang nangangahoy si Tony nang masipat ang bunsong kapatid sa partikular na bahagi ng gubat. Nakaharap ito sa harapan ng puno. Nakatingala. Nagsasalita na para bang may kinakausap. Hinayaan niya lang ito dahil akala'y naglalaro o may sinasaulo. Kaso nagulat na lamang ng halika ng puno sa bayakap. Dali-dali siyang lumapit at kinausap ito. Baliw ka ba? Pinagnanasaan mo yung puno, Jelay. Magtino ka nga, nakakatakot ka. Lalong kumunot ang noo ni Tony dahil parang kakagising lang ni Jelay. Tumitingin pa sa paligid. Halata sa kilos na walang ideya. Kuya, bakit po ako nandito? Dapat nasa bahay ako ah. Ano pong ginagawa ko dito? Tugon ni Jelay. Nababaliw ka na ba talaga? Ako nagtatanong, ano ba ginagawa mo rito? Hinalikan mo pa yung puno sabay, niyayakap mo, kinakausap pa. May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Hindi nakapagsalita si Jelay. Gulong-gulo ang dalaga kaya pinauwi na ni Tony. Tiningala ng binata ang puno. Pinagmasdang mabuti mula sa mga dahon hanggang sa nakausling mga ugat. Maging siya ay naguguluhan kung anong meron sa puno para magkaganon ng kapatid. Ibinalik na lamang ang pansin sa naudlot na pangangahoy. Pagdating sa tahanan, naabutan nitong kinakausap ang puno ng talisay sa likod ng bahay. Pinanood ni Tony. Inantay kung ano ang magaganap. Kagad siyang kumilos nang yayakapin na naman ng puno. Napitik ng malakas ang noo ng kapatid, dahilan para bumalik sa ulirat. Katulad kanina, nagtanong ito kung ano ang ginagawa sa lugar. O Jelay, pinaglalaruan mo ba ako? Talaga bang wala kang alam sa nangyayari? O sinasadya mo lang yan para lituin ako? Marami akong ginagawa at alam mong wala akong oras makipaglukuhan. Isa pa, babatuan kita. Wala nga po ko talagang alam kuya, maniwala ka naman. Hindi ko nga alam kung bakit ako nandito sa labas eh. Ang huli kong natatandaan, nasa kusina ako naghihimay ng malunggay. Tapos ito na. Hindi napigilang kaltukan ni Tony ang kapatid. Inutusan itong pumasok dahil maging siya ay sumasakit ang ulo sa mga kaganapan. Nang mga sumunod na oras pinagmasdang mabuti si Jelay, naiilang na rin ito sa titig niya. Kuya, kung makatitig ka naman para akong kriminal, ano bang meron? Gusto ko lang makasiguro na ikaw ang kapatid ko. Nitong mga nakaraang araw parang ibang tao ka eh. May sakit ka ba? Namaligdo ka ba? Kagad kumatok ng 3 beses sa mesang kahoy si Jelay. Ito ay kaugalian na magbabali ng sumpa kagaya ng binanggit ni Tony. Grabe ka naman kung makasabi ng namaligno, kuya. May problema ka ba sa akin? Nitong nakaraang araw, ako na lang palagi ang pinagdidiskitahan mo. Nananakit ka na nga eh. Para magising ka sa katotohanan. May matinubang tao na hahalikan ng puno tapos yayakapin. Baliw ka ba? Resulta yan ng kakabasa mo ng kung ano-anong libro. Nasagi ang utak mo ano? Sige lang kuya, asarin mo lang ako ng asarin. Tignan natin kung makakayanan mo yung palo ni mama pagdating niya. May hirapan ka niyan dahil 3 taon ang kontrata ni mama sa Saudi. Nitong nakaraang buwan pa lang din siya nakalis, kaya mahababang panahon ang titisin mo sa akin. Lalo na kung aandar yung kabaliwan mo. Isa pa ha, makita pa kitang yumayakap o mahalik sa puno. Hindi lang kaltok o pitik ang aabutin mo. Pati ako, nahihiya na sa ginagawa mo eh. Pero kuya, paano ba kasi ako? Bigla ako nawawala sa wisyo. Tapos,
Bumabalik sa ulirat kapag pinipitik mo sa noo. Sasabihin mo humalik sa puno. Hindi ko naman ginagawa yun eh. Ano bang nangyayari? Anak ka ng tukneneng naman talaga oh. Ako pa ang tinatanong mo. Sarili mo yan eh. Kumain ka na nga. Mas mahaba pa ang usapan kaysa sa paggalaw ng pagkain. Huling wika ni Tony. Sa totoo lang kinakabahan siya sa sitwasyon. Halata kasi sa kilos at salita ni Jelay na walang alam sa nangyayari. Ayaw isiping nababaliw dahil matino pa naman kapag kinakausap. Hindi na masyadong pinansin. Itinoon ang atensyon sa pagkain. Pagkatapos ng hapunan, gawaing bahay kagad ang inatupag. Si Jelay sa pagliligpit at paghuhugas. Si Tony naman sa pag-igib ng tubig. Malapit lang ang balon, kaya kahit gabi naghahakot pa rin sila. Nang makailang balik si Tony, tuluyang napako ang tingin sa nakatalikod na si Jelay. Bukas ang pintuan sa likod at dahil kusina kaagad, direktang nakita ang kapatid. Nagtataka siya dahil bukod sa anino nito, meron pang isa. Lalaking nakayakap. Si Jelay naman sa kabilang banda panayang dampi ng kamay sa balikat na para bang may masakit sa bahaging iyon. Dahan-dahang lumapit si Tony. Tangka na sanang bubuhusan ng mainit na tubig ang anino sa sahig. Kaso nga lang kusa itong nawala. Sakto naman na lumingon ng kapatid. Silang nagkasagutan dahil sa maling akala. Kuya, balak mo ba akong buhusan? Mainit na tubig pa talaga. Grabe ka naman. Binato ng sabon si Tony na sumapol sa muka. Ibinalik sa pagkakasalang ang kalderong may mainit na tubig. Aray ko naman kung makabato ka, masakit yun ha. At saka, mali ka nang iniisip. May nakita ako sa sahig eh. Gusto kong buhusan kaso bigla na lang nawala. Bulate yata yun. Matras ka nga. Titignan ko sa ilalim. Teka, wala na pala. Ikaw kung makapagbintang ka para kang ano eh. Ang sakit sa muka. Wika ni Tony. Iniba ang usapan dahil hindi sigurado kung ano ang nakitang anino. Pasensya na. Hindi ka kasi nagsasalita, ginulat mo pa ako. Ayos nabaliktad pa nga. Magugas ka na nga doon tapos na ako mag-igib. Isasara ko yung pintuan at mga bintana. Etong pinakulong tubig ikaw na magligpit. Bilisan mo dyan. Baka maubusan na ng gas ang lampara. Ikaw rin, kikilos ka sa dilim. Naupo sa sala si Tony. Hindi pa rin mawala sa isipan ang nakitang anino. Dalawang bagay na ang inaalala. Una, ang questionableng galaw ni Jelay. Pangalawa, ang nakitang anino. Kamot ulong iniisip kung ano ang nangyayari dahil hindi maintindihan. Natulog na lamang. Hindi napansin ang oras pero nagising si Tony sa kakaibang hampas ng hangin. Nahawi ang kortina kahit sarado naman ang bintana. Sa sala siya natulog. Sa kwarto naman si Jelay na kortina lamang ang nagsisilbing pintuan. May lampara doon dahil ayaw nito sa dilim. Habang tinitignan ng paligid, napako ang tingin sa silid. May aninong nakatayo sa paanan ng kapatid. Dahan-dahan siyang lumapit. Inaninag ng mabuti. Hubog ng tao, pero anino lang ang nakikita. Dali-daling nagtungo ng kusina para kumuha ng mainit na tubig. Pagbalik, walang pasabing binuhusan ang sahig kung saan rumihistro ang anino. Kapansin-pansin ang pagpalahaw ng sigaw at mabilis na kilos ng anino. Hindi rin alam ni Tony kung nasaan dahil nawala bigla. Ibinalik ang tingin sa kapatid. Mahimbing pa rin na natutulog. Upang makasiguradong buhay pa, dinama ang pulso at sinuri ang hininga. Labis na takot ang naramdaman. Hindi lumabas ng kwarto si Tony. Natulog na mismo sa lapag.
Gulat naman si Jelay nang magising kinabukasan. Pabirong humirit na natakot ang kapatid at piniling matulog malapit sa kanya para mabawasan ang kaba. Kaagad naman itong kinontra at binaliktad ang usapan. Kung alam mo lang na may nakapasok na halimaw sa kwarto mo, magdamag kang gising. Kasong himbing ng tulog mo hindi mo tuloy nakita. Sumimangot si Jelay. Binato ng nahawakang unan. Nananakot ka lang paano makakapasok yun, sarado yung mga bintana? At saka kilala kita. Hindi ka papayag na may makapasok sa bahay natin, oh. Rumarason pa. Tingnan mo ang sayog, basa. Binuhusan ko ng mainit na tubig ang halimaw. Ayun, umalis na. Ay sus, naihi ka lang kadiri ka. Ang laki mo pero naihi ka pa sa salawal. Aba sira ulo, kakaltukan kita, bumangon ka na nga, magsaing ka. Maganda ka ng almusal. Naunang nagkape si Tony dahil hindi pa kumilos si Jelay. Kaagad ding lumabas para ibilad ang mga kahoy. Sa kalagitnaan, nakita si Mang Tobias, ang nag-iisang albularyo sa lugar. Sinusuri nito ang mga halaman sa tabi-tabi. Kinukuha ang mapapakinabangan. Kumaway naman ito nang makita siya. Lumapit na rin ang binata sabay alok ng kape. Maraming salamat pero hindi ako nagkakape ng ganitong oras. Kumakain muna ako ng agahan bago yan. Kamusta na nga pala yung pinapagamot mo? Nahihiyan yung duwende, diba? Hindi na ba namabaga ang binti mo? Itinaas ni Tony ang suot na pantalon para makita ng albularyo ang binti. Sa awa ho ng Diyos, gumaling na. Nga po pala, anong halaman yung hinahanap nyo? Tutulungan ko na po kayo. Hindi na mabuti pang bumalik ka na sa inyo. Alam ko marami kang gagawin Mamayang hapon, kung wala kang pagkakabalahan, ihanap mo ko ng buyo. Naubusan kasi sa bahay Alam mo naman na yon ang pangunahin kong gamit sa panggagamot. Kahit mga ilang dahon lang. Sige po, mangangahoy ako mamayang hapon Hahanap rin ako ng buyo, parang may nakita ako sa pinagkahuyan ko kahapon. Kung may makuha ko, ihatid ko na lang po sa inyo. Sige, maraming salamat O siya, mauna na ako. Marami pa akong hahanaping halamang gamot. Sabay na tumalikod sa isa't isa. Pero sa muling paglingon ni Tony, kunot noong nasunda ng tanaw ang tinitignan ng matanda. Naningkit ang mga mata habang inaaninag ang tahanan nila. Kinakabahan siya pero nawala rin ng dumiretso na sa paglalakad si Mang Tobias. Sa paglipas ng oras, sumapit na ang hapon. Nagtungo ng kakawayan si Tony. Inuna muna ang paghahanap ng buyo. Natagpuan din ng makarating sa masukal na bahagi. Sa dami ng dahon ng alahati lang ang dalang sako. Natigilan siya nang makita ang kapatid. Nakaharap sa puno at nagsasalita. Biglang yumakap. Sa puntong ito hindi na puno pero sa hangin na parabang may literal na taong kayakap. Kinusot-kusot muna ang mga mata sa pag-aakalang pinaglalaroan ng paningin. Pero hindi. Dali-daling lumapit at pinitik sa noo si Jelay na damang-dama ang kayakapan. Nagising ito. Kabado, pawisan at hinihingal. Kaagad ding nagtanong kung ano ang nangyayari. Napatitig na lang sa kanya si Tony. Seryoso ka ba, Jelay? Hindi ko na alam kung kapatid pa kita o may sumapi dyan sa katawan mo. Ikaw pa ba yan? Ikaw pa ba yung kapatid ko? Hindi na kita kilala. Ang dami mong galaw na hindi ko na maintindihan. Minamaligno ka ba? Tanong ni Tony habang nakatitig sa mga mata. Mababakas ang takot sa mukha ng kapatid. Nangingilid ang mga luha nito. Kuya, maniwala ka. Hindi ko talaga alam kung ano nangyayari sa akin. Basta ang natatandaan ko, nasa kusina lang ako Naghahanda ako ng lulutuin tapos
Tapos humampas yung hangin. Parang may humatak sa akin eh. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Ngayon, nandito na ako. Namamaligno ba ako, kuya? Pampihira, alika umuwi tayo. Sabay tayo mag-usap. Huwag dito, baka mayroong makisali. Pagdating ng tahanan, inulit ni Jelay ang naalala. Hindi malinaw ang iba dahil biglang tinakasan ng katinuan. Napaisip si Tony. Tinagpi-tagpi ang mga kaganapan. Nang masiguradong may kakaibang nangyari, dali-daling dinulog kay Mang Tobias. Kaso nga lang may ginagamot pa ang matanda. Ginawa na rin muna siyang katulong dahil may mga bagay na hindi kayang gawin ng albularyo ng siya lang. Maayos namang nasunod ni Tony ang bawat utos nito. Ang kaso ng pasyente ngayon ay gayuma. Ginayuma ng kinilalang asawa. Buhay pa ang tunay na mister pero ang babae sa ibang lalaki umuwi. Sa pilitan ng pagdala sa albularyo dahil nanindigang hindi siya ginayuma, nagtataka rin ang mga kaanak dahil masyadong mas malakas kumpara noon. Hindi na rin makilala ang ugali. Nagwawala sa daan hanggang sa makarating sa bahay ni Mang Tobias. Naging maamo ng painumin ng pangontra. Ngayon isinasagawa ang ritual. Sinisindihan ni Tony ang mga nakapaligid sa utos ng albularyo. Siniguradong uusok. Pagkatapos ay tumabi siya. Tahimik na pinanood ang buong proseso. Sumasambit ng orasyon si Mang Tobias habang winawasiwas ang kamay na may bitbit na buyo. Itinapal ang isa pang dahon sa noo ng pasyente na napapasa ilalim ng ritual. Wala itong lakas. Nakaayon lang sa salita ng albularyo. Tumagal ng tumagal ang proseso. Pabalik-balik na para bang siniguradong gagana ang bawat yugto. Kalaunan, kumuha ng ugat at saka isinalang sa baga. Ang abo ay pinahid sa noo ng pasyente. Pagkatapos ay 3 beses na inihipa ng ulo. Sa pagtanggal ng buyo na nakatapal, nagising sa katotohanan ng babae. Maging ito ay kaagad na napapatanong sa nangyayari. Sinagot naman kagad ni Mang Tobias. Iha, kakagising mo lang mula sa panggagayoman ng lalaking nagngangalang Pedro. Napaniwala ka niyang siya ang asawa mo gayong hindi naman. O siya, pwede ka nang bumalik sa tunay mong pamilya. Huwag ka rin mag-alala dahil ako nang bahala sa lalaking ng biktima sa'yo. Sa pag-alis ng pasyente at kasamang kaanak, lumapit si Tony para idulog ang pakay. Bago yun, nagtanong muna tungkol sa ginawang ritual at kung ano nga ba ang gayuma. Ang panggagayuma ay isang mahika kung saan lahat ng sasabihin ay susundin ng biktima. Kagaya ng babaeng yon, sinabi na ng gayuma na siyang asawa. Naniwala ka agad. Yon ang umukit sa isipan. Makakalimutan ng dating buhay at mag-uumpisa sa kasinungalingan. Mabuti nga dinala dito yun eh. Nakakaawang tunay na asawa, may mga anak pa. Pero bakit parang kuryoso ka? May gusto ka bang gayumahin? Hindi po. Ngayon ko lang po kasi nakita ang ritual nyo. Nga po pala, may idudulog akong kondisyon. Si Jelay kasi parang naging iba sa mga nakaraang araw. May kilos po siya na hindi ko maintindihan. Maging siya, hindi rin maalala yung nangyari. Para bang wala siya sa wisyo sa sandaling mangyari yun. May pagkakataon po na may aninong lilitaw. Kahubog ng tao pero wala namang kaming ibang kasama sa bahay. Ang malala, napapadpad sa gubat. Umaharap doon sa puno. May kakausapin na siya lang ang nakakakita tapos biglang yayakapin yung puno o hindi kaya hahalik. Ano po ba nangyayari sa kanya? Maraming pwedeng dahilan kung bakit nagkakaganyan. Pero pwede nating matukoy ang totoong nangyayari sa pamamagitan ng tawas. Ay sandali, ihanda ko muna mga gamit ko. Mabilis sa proseso lang to. Naglapag ng planggana na yari sa tanso.
May binuhos mula sa bote. Sinimula ng pagsambit ng mga salita habang pinapatulo ang nakasinding kandila. Hindi nagtagal ay may nabuong figura. May hahalin tulad sa hubog ng tao, pero para kay Mang Tobias na isang albularyo. Engkanto. Lalaking engkanto ang nagkagusto sa kapatid mo, kaso parang may halong pamamaraan ng tao. Ay sandali, hindi malinaw. Sigurado na engkanto pero malabo. Ano ba to? Maging ang albularyo ay naguguluhan dahil bukod sa figurang hugis ng tao, meron pang nabuo bukod dito. Kakaiba ang hugis, hindi matukoy kung ano. Sumailalim ng ibang ritual para makumpirma. Matyagang nagantay si Tony hanggang naging malinaw ang sagot. Kaso hindi makapaniwala ang manggagamot. Engkanto na nanggagayuma. Kakaiba ang kasong ito Meron silang sariling pamamaraan para magkagusto ang tao sa kanila. Pero iba ginagamit niya. Interesanting bagay. Tony, dalhin mo dito si Jelay. Susuriin ko ang kapatid mo para makumpirma. Kagad umuwi si Tony pero natigilan ng makita sa likod ng bahay ang kapatid. May kayakap sa hangin. Humahakbang ang mga paa sa kaliwat kanan na direksyon. Para bang isinasayaw ng kung sino. Dali-daling lumapit kaso parang may harang. Kahit anong pagpupumilit ay hindi makakilos. Jelay! Jelay, hoy! Gumising ka nga! Maligno yan. Engkanto yan, Jelay. Huwag kang magpapadala sa panlilin lang ng pesteng yan. Kahit anong sigaw ni Tony, bingi ang kapatid. Nakapikit ang mga mata nito, patuloy na sumasayaw. Hindi nagtagal makagawa rin ng paraan para hatakin sa realidad si Jelay. Kumuha ng asin at saka isinaboy. Naging epektibo naman. Dali-daling hinila palayo ang kapatid. Mababakas sa mukha ni Jelay ang takot. Napayakap kay Tony habang umiiyak. Nanginginig, nanlalamig. Marahas na kinusot ang mga mata. Kuya, may nakita akong halimaw. Demonyo yung itsura niya, nakakatakot siya. Hinawakan niya ako, kuya, natatakot ako. Mapait na napalunok si Tony. Hindi inasahan na hahantong sa ganito ang buhay nilang magkapatid. Pinagpahinga muna ito. Hinayaang lumipas ang sandali para mahimasmasan. Nang kaya ng gumalaw, dinala sa tahanan ni Mang Tobias. Sa pintuan pa lang sinalubong na sila. May isinaboy ang albularyo kay Jelay. Sumasambit pa ito ng dasal at saka inihipan sa ulo. Pinapasok sila. Si Mang Tobias naman ay nag-orasyon sa labas. Aniya, naglalagay lamang ng harang para walang makapasok. Kagad sinuri si Jelay. Umiiling ang albularyo. Malakas ang kapit ng engkanto sa'yo, iha. Gandang-ganda sa'yo Napaibig pa. Matutulungan kita pero hindi ko pa alam kung saan magsisimula. Malinaw na sa akin na engkanto pero huwag kayong panghihinaan ng loob. Sa ngayon dito muna kayo sa tahanan para masuri si Jelay oras-oras. Inilagay ni Tony ang lahat ng tiwala sa albularyo. Matagal niya nang kilala ang matanda at wala pang pasyenteng dumating sa tahanan na hindi nagagamot. Mataas ang pag-asa niya. Sinigurado naman sa kapatid na gagaling sa panggagayuma ng engkanto. Dahil nasa tahanan sila ni Mang Tobias, pamamalakad nito ang masusunod. Magkahiwalay ang silid ng magkapatid, pero si Tony ay pinili na sa sala manatili kung saan direktang kaharap ang kwartong kinalalagyan ni Jelay. Gusto niyang makasigurado kahit alam na ligtas sila sa poder ng albularyo. Nagsabi na rin ng matanda na mapapadalas ang pagsusuri sa kondisyon ng kapatid. Kaya kapag papasok ito ng kwarto, baliwala lamang kay Tony. Lumipas sa mga araw wala pa ring nagbago. Hindi na rin nakikita ang kapatid dahil sa sabi ng albularyo,
Napasailalim ng ritual at hindi ito pwedeng malapitan para hindi magulo ang proseso. Nagdasal na lamang si Tony habang nag-aantay ng balita. Tony, mauubusan na ako ng buyo. Pwede bang mautusan ka uli? Kung pwede, isang sako. Dahil mapaparami ang gagamitin natin para sa kapatid mo. Walang reklamo si Tony. Nagpunta ng gubat para manghuha ng buyo. Mahirap na ring hanapin kaya natagalan. Ginabi siya sa pagbalik. Kunot noong napatingin kay Mang Tobias na abot hininga ang pagkakangiti habang nagbibihis. Napawi rin nang makita siya. Ang sayo po ninyo ah. May magandang balita ba? Diyan ka tumama dahil meron nga. May pagbabago sa kondisyon ng kapatid mo. Konting taste na lang, Tony. Habaan mo pa ang pasensya dahil ilang ritual na lang. Maalis na ang kapit ng engkanto kay Jelay. Napangiti si Tony sa narinig. Hindi maiwasang maluwa. Manong, ikaw na po talagang bala sa kapatid ko pakiusap. Gawin niyo po ang lahat para maalis ang pesting yan. Konti na lang. Magtiwala ka sa akin. Nang mga sumunod na araw napapadalas ang pasok ni Mang Tobias sa kwarto ni Jelay. Kung ano-anong halamang gamot at ugat ang dala. Nagsasama din ng pausok, kandila at iba pang gamit. Todo sa pagdadasal si Tony. Dumating ang araw na kailangan munang iluwas ng bayan para kunin ang pinadalang pera ng ina na nasa ibang bansa. Malayo kaya kalahating araw ang biyahe. Papunta pa lang. Mahaba ang paglalakad dahil limitado ang sasakyan. Kalahating araw naman ang igugugol para makabalik. Pagod na dumating sa tahanan ni Mang Tobias. Hindi napansin ang oras, pero naalimpungatan si Tony sa mahinang halinghing mula sa kwarto ni Jelay. May ilaw sa loob at dahil may tsinelas si Mang Tobias sa harapan ng pintuan, naisip na nagri-ritual ito. Batay sa boses ng kapatid ay nasasaktan. Hindi maiwasang maramdaman din ni Tony. Napapadasal na lamang. Napatayo siya ng tumahimik. Matagal bago lumabas si Mang Tobias. Gulat ito nang makita siyang nakaabang. Kagad sinarado ang pintuan ng kwarto bago siya makasilip sa loob. Nagising ka ba sa ritual, Iho? Ay kung gano'n, napalakas yata ang ingay sa loob. Ano po bang nangyari? Bakit parang nasasaktan ang kapatid ko? Nagpupumilit sa paglapit ng engkanto. Mabuti nga naabutan eh. Pagpasok ko kasi nasa paanan na. Sa ngayon nagawan ko naman ang paraan. Pero mukhang mapapahaba uli ang pagpapagaling dahil lumalakas na naman ang kapit ng engkanto. Akala ko mawawala na dahil sa pagbabago ng sitwasyon nitong nakaraan. Pero hindi pala. Napabuntong hininga si Tony. Nang mga sumunod na araw naging abala ang albularyo sa mga lumalapit para magpagamot. Tumutulong ang binata sa paghahanda. Naaaliw na rin habang pinapanood ang pamamaraan ni Mang Tobias. Pagkatapos sa mga pasyente, ang kapatid nito ang babalingan. Napapadalas ang pagriritual sa gabi. Magigising na lamang si Tony sa ingay mula sa loob. Mahina pero sapat para mabulabog ang pagtulog. Habang nakikinig sa daing ng kapatid, siya naman ay labis na nag-aalala. Nang lalo pang lumakas, hindi na napigilan ng sarili. Kaso nga lang hindi ritual ang nabalingan. Ibang aktibidad ang naaabutan. Nakapatong ang albularyo sa kapatid. Gulat na napatingin sa kanya. Nawala sa katinoan si Tony. Lumabas ng kwarto. Bumunot ng itak sa kusina. Nagmamadaling bumalik ng silid at sinugod si Mang Tobias. Nagmamadaling sumambit ng salita pero naudlot ng tagaid. Walang orasyon ang makakapigil sa akin dahil papatayin kitang hayop ka. Nagtiwala ako sa iyo pero demonyo ka. Sinabi pang naingkantong kapatid ko. Lalo mo pang sinira. Winasak mo ang pagkababae niya. Demonyo ka.
Walang nakapigil kay Tony, kahit ang dalubhasang albularyo. Tumalsik ang dugo habang tinataga ng tinataga. Naggutay-gutay ang katawan. Dali-daling binihisa ng kapatid at saka lumabas ng tahanan. Kaso natigilan sa paghakbang nang maalala muli si Mang Tobias. Saka lang tuluyan iniwanan nang sumiklab ang apoy. Sa kaganapan, walang ibang sinisi si Tony sa nangyari kung hindi siya. Dinala ang kapatid sa albularyo na buong akala'y makakatulong. Yung pala ay sisira sa pagkatao ni Jelay. Ilang araw ang nakalipas pero tulala pa rin si Jelay. Hindi makakain ng maayos. Hindi makausap. Nagsasalita mag-isa. Tuluyang nawala sa katinoan. Dahil hindi kayang alagaan ni Tony, umiiyak ang kapatid kapag kaharap siya. Humingi ng tulong sa gobyerno para madala sa mental. Doon na rin siya nakiusap na mamasukan para kahit papano ay hindi malayo. Paminsan-minsan bumabalik sa lugar si Tony. Sakto namang may naghahanap kay Mang Tobias. Sinabi niyang nasunog ito kasama ng tahanan. Yon ang pinaniwalaan ng lahat. Napag-alaman niya na ang albularyo ay may gabay na engkanto kung kaya't naging dalubhasa sa panggagamot. Ngayon lang napagtanto ng binata na planado ang lahat ng kaganapan. Dahil dito, lalong sinisi ni Tony ang sarili. Ang pagtitiwala ng lubos ay minsan magpapahamak, katulad na nangyari sa kanilang magkapatid. Ang buong akala nila, kilala na ang albularyo dahil maraming natulungan sa larangan ng panggagamot. Kahit siya ay nakaranas ng panggagamot nito. Yung pala sa kabila ng kabutihan, malagim na imahe ang nagtatago sa likod nito. Pinaniwala ng albularyo si Tony na napapasailalim ang kanyang kapatid sa isang salamangka. Pinaniwala siya na ito ay ginayuma ng engkanto. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gilbert. Walang eksaktong taon. Quezon. Sa loob ng abandonadong kwarto, nagkalat ang mga kagamitan. Madumi ang kapaligiran. Tanging maliit na sinag mula sa kandila ang nagsisilbing ilaw sa lugar. Napakalakas ng ulan sa labas. Bagamat nababasa na ang mga gamit na malapit sa bintana, hindi pa rin magawang isara ni Gilbert. Sa sulok ng mesa nakaupo, nakayuko at hindi gumagalaw. Tila wala na ito sa sarili. Tumutunog ang telepono ngunit hindi ito sinagot. Halos 3 buwan ng ganito ang kalagayan ng binata. Hindi na kumakain o natutulog dahil ang konsensya nito ang pumipigil sa kanya. Hindi matanggap ni Gilbert ang balitang natanggap mula sa kaklase. Si Mariel, ang dating kasintahan ay yumao na. Ang masaklap, isa siya sa dahilan. Matagal nang magkaibigan sila Gilbert at Mariel. Dahil sa kagandahan at kabutihan ng dalaga, hindi na iwasan nitong mahumaling sa kanya. Ilang beses nitong niligawan si Mariel. Ngunit sa bawat pagkakataon, maraan siya nitong tinatanggihan. Ayon sa dalaga, nakikita niya lang bilang kapatid si Gilbert. Hindi nito lubos maisip kung magiging kasintahan niya ang binata. Hindi sigurado si Gilbert kung saan nanggaling ang pag-iisip na to. Marahil bata pa, hindi niya naunawaan na may karapatan namang mamili ng mamahalin si Mariel. Hindi porket gusto niya ang dalaga. Hindi ibig sabihin, obligasyon ng dalaga na ibigin din ito. Bagamat tinanggihan ni Mariel ang panliligaw ni Gilbert, nanatiling mabait ang dalaga dito. Isang araw may bagong estudyanteng pumasok sa paaralan. Isang mestisong lalaki na tila may lahing Kastila. Bagamat probinsyana,
Hindi may kakaila na napakaganda ni Mariel na kahit ang bago ay kagad nahuhumaling sa kanya. Bukod sa maganda at mabait, matalino at responsable din si Mariel. Kaya naman hindi na nakakapagtaka na ito ang naging presidente ng klase. Dahil dito, naging malapit si Mariel at ang bagong kaklase. Ito kasi ang inatasan ng guro na sumama, lalo na't hindi pa masyadong sanay sa lengguwahe ang binata. Labis na nagselo si Gilbert sa naganap. Bagamat wala ng oras ang dalaga, kahit papano nabibigyan pa rin naman ito ng pansin ni Gilbert kung may kailangan. Gilbert, sana maintindihan mo ko ha. Bukod sa napakaraming ginagawa dito sa paaralan, may mga responsibilidad din ako sa bahay eh. Lalo na ako yung panganay sa amin. Sana tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka ha. Tignan mo, imbis na naibus ko kagad ang Sabado sa paglalaba at pag-aalaga ng mga kapatid ko. Nasayang ang araw. Gusto mo lang palang kumain sa labas. Wika ni Mariel. Pasensya ka na, Mariel ha. Gusto lang naman kitang makasama eh. Sa sobrang abala mo kasi halos hindi na kita nakakausap. Ang sabi mo may importante kang sasabihin sa akin at may kailangan kang tulong. Ano na? Para pwede ko pang magamit yung hapon ko sa makabuluhang bagay. Bagamat galit ang dalaga, malumanay pa rin kung magsalita. Napakamot na lamang ng ulo si Gilbert na siyang kinainis ng dalaga. Napagtanto nito na wala talagang sasabihin ng binata. Gusto lang makasama ang dalaga. Lubos na sumama ang loob. Sa isip kasi ni Mariel, napakalaga ng oras ng isang tao. Hindi natin alam kung hanggang kailan lamang tatagal ang isang tao sa mundo. Tumayo na ang dalaga. Kinuha ang gamit. Teka sandali. Total nandito ka na rin naman. Baka gusto mo nang kumain. Alam mo mag-isa yung kapatid ko sa bahay, Gilbert eh. Ako yung tumatayong magulang sa aming dalawa. Alam mo rin na wala na mga magulang ko kaya kailangan ko magtrabaho sa tiyahin ko para lang meron kaming makain at makapag-aral ako. Tapos nasayangin mo yung oras. Ang dami ko ng pinagdadaanan, Gilbert. Handa akong tumulong sa mga nangangailangan dahil alam ko ang pakiramdam ng walang tumutulong sa'yo. Pero Gilbert, bakit naman ganito? Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ako interesadong makipagrelasyon? Pinipilit mo lang ang sarili mo eh. Pwede ba? Huwag mo na akong kausapin uli. Nakarinig sila ng tila may bumagsak. Napalingon ng dalawa sa pinagmula ng tunog. Kagad lumapit si Mariel. Tinulungan ang matanda. Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba? Maraming salamat, Iha. Pasensya na at nahirapan ka pang buhatin ako. Alam mo namang tumatanda na tayo. Mahina na ang buto. Ewan ko ba, bakit ikaw pa nagbubuhat sa akin? May kasama ka naman na hindi hamak na mas malakas sa'yo. Imbis na tumulong tinitignan lang ako. Hinayaan kang kumilos mag-isa. Tinignan lamang ng dalawa si Gilbert na hanggang ngayon ay nakaupo pa rin. Tila wala itong balak na umalis sa kinaroroonan. Hayaan nyo na po yan. Ang importante po ayos lang kayo. Huling wika ni Mariel. Nagpaalam na ito na mauuna. Nagpasalamat muli ang matanda. Tinignan ng matanda si Gilbert habang naglalakad ito palis. Kahit papano nakaramdam ng hiya ang binata sa inasal. Bagamat alam ni Gilbert ang kalagayan ni Mariel, hindi pa rin ito maiwasang maging makasarili. Kilala nito ang dalaga noon pa dahil dating magkapitbahay ang mga ito. Ngunit nang mamatay ang mga magulang ni Mariel, nanirahan na ang dalaga at kapatid sa tiyahin. Kahit na masakit at mabigat ang responsibilidad na napunta sa dalaga, buong puso niya itong tinanggap. Nilakasan ang loob upang lumaban sa buhay. Isa sa mga nagustuhan ng binata sa kanya. Bagamat nasasaktan, pilit pa rin gumagawa ng paraan si Gilbert.
Natatakot kasi itong kalaunan. Magkagusto ang dalaga sa bago nitong kaeskwela. Bukod kasi sa ilang beses na nga itong tinanggihan ni Mariel, malayong malayo ang itsura ni Gilbert at ng bagong kaklase. Halos kalahati na ng kababaihan sa silid-aralan ang may gusto. Hindi pa nakakatulong ang pangungutya ng ilan na bagay daw si Mariel at ang bago. Sa isip ni Gilbert, kailangan niyang makuha si Mariel bago pa tuluyang mawala ang minamahal. Hindi nito alam na sa pangungulit ni Gilbert, ito ang magiging dahilan kung bakit magugustuhan ng dalaga ang bagong kaeskwela. Bukod sa pagiging mapilit, tila hindi nakikinig si Gilbert sa sinasabi ni Mariel. Hindi nito narerespeto ang pagkatao ng dalaga. Kahit na ayaw, ay siyang idinidiin pa rin ng binata. Kasalungat ito ni David, ang pangalan ng bagong kaeskwela. Nabukod sa nakikinig ito sa hiling ni Mariel, hiningi pa nito madalas ang opinyon ng dalaga. Kaya naman pakiramdam nito na mas karapat dapat na mangligaw si David kaysa sa matagal nitong kaibigan na si Gilbert. Isang araw, pumutok na ang balitang nangliligaw na si David kay Mariel. Hindi alam ni Gilbert ang gagawin. Nang malaman iyon, lalo na't kitang-kita naman ng lahat na may pag-asa ito sa dalaga. Isang hapon narinig ni Gilbert mula sa mga kaklase na may hinahandang sorpresa si David upang tanungin si Mariel kung maaari bang maging kasintahan nito. Halo-halo ang mga emosyon ng mga tao sa silid nang marinig ang bagay na yan. Ang iba ay kinikilig. Sinasabing bagay sila. Samantalang ang iba naman ay katulad ni Gilbert, nagpipintig sa galit. Ayon sa mga estudyante, pagkatapos daw ng klase ay uuwi ng maaga si David upang ihanda ang lugar kung saan tatanungin ito si Mariel. Imbitado ang lahat na dumalo, kaya naman sumama si Gilbert kung nasaan ang lokasyon. Paano yan pare? Mukhang tapos na ang laban. Wika ni Dante, matalik na kaibigan. Hindi pwede. Hindi ako papayag, Dante. Ano pang magagawa mo? Mukhang gusto naman ni Mariel si David. Wika ng kaibigan habang nakatingin sila sa dalawa. May plano ko. Huwag ka mag-alala. Tulad ng napag-usapan kanina, maaga ngang umalis si David kasama ang ilan sa mga kaklase. Isa-isang naglabasan na ang mga ito. Ang tanging naiwan ay si Gilbert, Dante at 3 sa mga kaklase. O bakit hindi pa tayo naalis? Nakikita mo ba yun? Andyan pa ang bag ni Mariel. Ibig sabihin babalik pa siya. Naghintay pa ng ilang minuto ang grupo. Kalaunan ay bumalik na si Mariel sa silid. Tila nagulat si Mariel nang makita ang grupo. Madalas siya ang naiiwan dahil sa dami ng ginagawa, kaya't hindi nito inaasahan ang nakita. Nauna ang dalaga at hinayaan na lamang ang grupo. Hindi na ito nagtanong kung ano ang ginagawa dahil ayaw nitong mangialam sa iba. Lingid sa kalaman ng dalaga, sinusundan na pala ito. Habang naglalakad, napansin ni Mariel na tila dumilim ang kapaligiran. Bukod kasi sa palubog na ang araw, napansin din ng dalaga na malagkit at malamig ang hangin. Indikasyon na may paparating na ulan. Nagmamadali sa paglalakad ang dalaga dahil wala itong dalang payong. Napansin din ni Mariel na tila malambot ang lupa, kaya minabuting magdahan-dahan lalo na't matarik ang daan. Muling nakita ni Mariel ang matandang babaeng nakasalubong nito nung nakaraan. May nalaglag sa mga pinamili. Kagad lumapit si Mariel upang tulungan ito. Muling nagpasalamat ang matanda sa kabutihang pinapakita sa kanya ng dalaga at nagpatuloy na sa paglalakad. Sa kabilang dako, nagtataka ang grupo ni David kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin si Mariel. Tinanong ng binata ang isa sa mga kaklase
kung nailagay na ba ang liham sa mesa ng dalaga. Oo, sigurado ko nailagay ko. Nakita pa nga nila Mika yun eh. Wika ng kaklase na sinang-ayunan ng isa pa. Dahil dito ay nag-alala si David. Maaari kasing may nangyari kay Mariel o hindi kaya naman may importanteng pinuntahan. Muli pang nag-intay ang grupo. Nagbabaka sakali na huli lamang ang dalaga lalo na't paulan pa rin. Habang naglalakad ang grupo nila Gilbert, napansin ni Dante na tila nakangiti ang kaibigan. Bakit abot tenga yung ngiti mo dyan? Hindi sumagot si Gilbert. May kinuha lamang ito sa bulsa. Ipinakita sa kaibigan. Ano naman yan? Diyan ba nakasulat ang plano mo? Basta, basahin mo na lang pare. Napatawa si Dante nang makita ang liham. Grabe ka. Kaya pala pauwi itong si Mariel. Hindi niya pala alam na merong sorpresa si David sa kanya. Eto ba ang plano mo? Akala ko pa naman magarbong hinanda mo. Kaya ka pinagpapalit eh. Ano ka ba? Siyempre hindi lang yun. Sigurado ako, natid na muna nung David na yan si Mariel. Kaya may posibilidad na puntahan niya na lang ito sa bahay. Kaya nga natin siya sinundan eh. Hiramin lang naman natin siya sandali. Para lang hindi siya mahanap ng David na yun. Nagkatinginan sila Dante at ang tatlo pang kasama nito. Tila hindi pa rin sigurado kung ano ang plano ni Gilbert. At isa pa, madamdami ng David na yun. Malamang sa malamang, siguradong mag-aaway sila. Ano ba talaga kasi ang plano mo? Huminto muna ang grupo sa paglalakad. Ibinahagi na ni Gilbert ang plano. Naglalakad pa rin si Mariel. Kahit papano naiilawan naman ang daan ng mga lampara. Malayo kasi ang tahanan ng dalaga. Kaya naman alam ni Gilbert na may oras ito upang tuparin ang plano. Nakakagulat ka naman, Gilbert. Bigla kang sumusulpot. Teka, ano ba nangyari sa'yo? Wika ng dalaga. Rinig na rinig sa boses nito ang pag-aalala sa kaibigan. Aray, wala to Mariel pero pwede ba huwag ka masyadong maingay? Baka marinig nila tayo. Tugon ni Gilbert habang nakahawak sa tagiliran na tila may iniindang sakit. Ano bang nangyari sa'yo, Gilbert? Sino may gawa niyan? Sandali nga. Alam ko may gamot ako dito sa bag eh. Hindi maiwasan ni Gilbert na mapatitig kay Mariel. Napakabuti ng kalooban. Maganda ang dalaga. Kaya naman hindi nito matanggap na mapupunta sa iba. Mariel, baka pwedeng wag tayo dito. Baka makita nila tayo. Sabihin mo muna sa akin kung sinong may gawa sa'yo nito. Ano? Nakita niyo na ba? Narinig ng dalawa ang boses ni Dante. Magsasalita pa sana ang dalaga ngunit tinakpan nito ang bibig. Sumenya si Gilbert na wag itong mag-ingay. Tinuro niya ang tagiliran at doon naintindihan ni Mariel ang ibig sabihin ni Gilbert. Dahan-dahan itong inakay ang binata, nagtungo sa liblib na parte ng gubat. Dahil sa dilim ng lugar, medyo nag-alangan ng dalaga na gamutin ng binata. Minabuti na lamang nito na intayin umalis si Dante at ang grupo nito bago gamutin si Gilbert. Ayaw kasi ng dalaga na mas lumala pa ang kondisyon kung sakaling magkamali sa gagawin. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Matalik mong kaibigan si Dante. Bakit kanya sinaktan? Hindi kagad sumagot si Gilbert. Nag-iisip pa ito ng dahilan sa dalaga. Kagad nabaling ang atensyon ng dalawa nang muling marinig ang boses nila Dante. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ang dalaga na tila merong mali sa sitwasyon. Tumayo ito. Nagsabi ng manghingi ng tulong. Sandali, baka makita ka nila. Baka kung anong gawin sa'yo. Hindi naman nila alam na nandito ako at isa pa.
Wala naman akong atraso sa kanila. Siguradong kahit makita nila ako, wala silang gagawin sa akin. Tugon ng dalaga. Ngunit hindi pa rin binitawan ni Gilbert ang pagkakahawak. Bahagyang napatayo si Gilbert sa kinakatayuan ng abutin siya nito. Sa saglit na pagkakataon, nakita ni Mariel. Wala nang sugat ang binata. Lalong kinutuban si Mariel na nagpumilit na itong umalis. At upang hindi maging kahina-hinala, binitawan na ni Gilbert ang dalaga. Dali-dali itong umalis. Nakaramdam din ito na maaaring natuklasan na ni Mariel na hindi ito totoo. Bago pa tuluyang makalayo, tumayo na si Gilbert at palihim na sinundan ng dalaga. Biglang nawala ang dalaga sa paningin. Ano pa bang inaasahan nito kay Mariel? Matalino ang dalaga, kaya siguradong alam na ng dalaga ang nangyayari. Nagpatuloy sa paghahanap si Gilbert, ngunit makalipas ang kalahating oras, bumuhos na ang ulang napakalakas. Dahil sa lambot ng lupa, minabuti ng binata na maglakad ng dahan-dahan. Kahit anong ingat ay nadudulas pa rin. Labis na kinabahan si Gilbert. Isang maling hakbang lang, maaaring ikapahamak nito. Bukod kasi sa dulas at lambot ng lupa, madilim na ang kapaligiran. Lalo pang nakakabahala na bundok ang kanilang lugar. Natigilan sa pag-iisip si Gilbert nang makarinig ng sigaw, kasunod ng malakas na lagapak. Tinignan nito ang pinagmula ng ingay, ngunit sa dilim ng paligid, wala itong makita. Nagpatuloy na lamang sa paglalakbayang binata. Kalaunan nakita rin nito ang grupo nila Dante. Hindi maipinta ni Gilbert ang itsura ng apat. Basang-basa ang mga ito ng ulan. Hindi kumikibo sa pwesto. Nakatitig sila sa bangin na tila merong nalaglag. Oh, anong nangyari sa inyo? Anong tinitignan nyo dyan? Tanong ni Gilbert sa grupo. Sumilip kung saan nakatingin ang mga lalaki. Tinanong muli ni Gilbert si Dante kung ano ang tinitignan ng mga ito. At dahil hindi pa rin nagsasalita ang apat, nagkusa na si Gilbert na bumaba upang kunin kung ano man ang nalaglag. Dahan-dahan itong binaybay ang matarik na lupa. Kamuntikan pa itong tuluyang mahulog sa bangin dahil sa dulas. Napasigaw na lamang si Gilbert sa inis at kung bakit hindi nagsasalita o tumutulong man lang ang apat. Ngunit tila nawala ang galit ng binata nang makita kung ano ang nasa ibaba. Puti ang balat, naka-uniforme, basa ng ulan at higit sa lahat, balina ang buto. Nakadilat ang mga mata ni Mariel. May dugo sa mga labi. Bagaman naulan na ng damit, kitang-kita pa rin ang mantsa ng dugo sa katawan. Hindi makapaniwala si Gilbert sa nakikita. Anong nangyari, Dante? Anong ginawa nyo? Wika ni Gilbert habang nakatingin sa taas. Hindi pa rin kumikilos ang apat. Sinubukan ni Gilbert na buhatin ng dalaga upang dalhin sa pagamutan. Ngunit bumaba sila Dante at ang grupo nito. Bitawan mo siya. Huwag mong hawakan ang katawan ni Mariel. Hayaan mo na ang bangkay niya. Baka masisi ka pa. Halika na. Umalis na tayo dito. Kagad sinapak ni Gilbert ang binata. Hindi to makapaniwala na iiwan lamang nito ang kaawa-awang kalagayan ng dalaga. Kwinelyuhan niya ang kaibigan. Ngunit kahit anong sapak o pananakit, hindi pa rin umiimik ang binata. Kung gusto mong akuin ang nangyari kay Mariel, akuin mo. Basta kami, kung magsusumbong man, 4 kaming titistigo laban sa'yo. At isa pa, hawak ko ang sulat na binigay ni David. Isa pa sa mga patunay na ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Kaya kung ako sa'yo, siguraduhin mong ititikom ang bibig. Alam mong hindi yan ang plano ko. Gusto ko lang na hindi siya makapunta kila David. Ayan na nga, nakuha mo na. Kung hindi mo siya makuha, hindi siya makukuha ng iba. Dapat nga magpasalamat ka sa amin eh. Halina kayo, iwan na natin yan.
Kung matalino si Gilbert, alam niya kung anong dapat gawin. Lumipas ang ilang buwan. Nanatiling tahimik si Gilbert hanggang ngayon. Hindi pa rin alam kung ano ang nangyari sa dalaga. Natagpuan makalipas ng 1 linggo ang katawan ni Mariel. Bagamat matagal nang patay, hindi nabubulok ang katawan. Ayon sa investigasyon, aksidente lamang ang nangyari. Wari ng mga otoridad, nahulog lamang ito at dahil sa dulas ng lupa, dilim ng kapaligiran at lakas ng ulan. Labis na nagluksa ang paaralan, pati na rin ang lahat ng nakakakilala kay Mariel. Hindi nila mawari na kaagad mamamatay ang dalaga. Lubos na nalungkot si David at sa pagkakaalam ng ibang kaklase, nagkaroon ng depresyon si Gilbert dahil matagal na nitong gusto ang dalaga. Sa kabilang dako, sila Dante at ang grupo ay nagpapanggap na tila wala silang kinalaman sa nangyari. Gusto mang alamin ni Gilbert ang katotohanan. Hindi nito alam kung paano sisimulan, lalo na't iniiwasan niyang mapagbintangan sa naganap. Tuluyan ang hindi pumasok si Gilbert. Dahil dito, ilang beses sa sinubukan ng binatang magpakamatay. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi ito magawa. Labis ang pagsisisi ng binata at kung maaari lang sana ibabalik ang panahon. Isang araw, muling sinubukan ni Gilbert na tapusin ang kanyang buhay. Ilang linggo na itong hindi makakain o nakakatulog, kaya naman wala na sa tamang pag-iisip. Nabulabog ang kanyang binabalak nang biglang may kumatok ng napakalakas sa pintuan. Tila wawasakin ng kung sino ang kwarto ni Gilbert. Kaagad binuksan ng binata ang pintuan. Nagulat siya nang makita si Dante. Duguan at tila ba nag-aagaw buhay. Nagulat si Dante nang makita ang dating kaibigan. Napakalalim na mga mata. Tila kalansay na ang pangangatawan at halos hindi na naliligo. Kaagad pumasok si Dante at sinara ang pintuan. Kumuha ito ng mga kagamitan. Iniharang sa lagusan. Tinakpan ng mga bintana at siniguradong walang makakakita o makakapasok. Bagamat hindi maintindihan ng binata ang nangyayari, hinayaan na lamang si Dante na kumilos sa tahanan. Wala itong balak alamin kung ano ang ginagawa dahil hindi pa rin ito matanggap ang nangyari. Tila lumagabog ang paligid na siyang kinabahala ni Dante. Nandito na siya! Nandito na sila! Katulad kanina, malakas na lagabog sa pintuan na para bang gigiba na. Hindi na nanlaban pa si Gilbert kung ano man ang paparating. Total, balak niya nang magpakamatay. Halos maayisa sa lawal si Dante. Nagmamakaawang ayaw pa nitong mamatay. Lubos na nang hingi ng tawad na tila batang papaluin ng magulang. Dahan-dahang lumingon si Gilbert. Doon nito nakita ang kakaibang hayop o halimaw na ngayon lamang nasilayan. Napakahaba ng braso nito. May pakpak na parang sa paniki. Matalas ang dila at mga ngipin. Puting-puti ang mga mata. Kulubot ang balat at kakaunti ang buhok. Kulay berde ang balat na tila hindi ito galing sa mundo ng tao. Nanigas si Gilbert sa kinakatayuan. Hindi nito alam kung ano ang dapat gawin o maramdaman. Habang si Dante ay hindi mapakali, binasag na ang bintana. Sinubukan nitong tumalon, ngunit sumabit ang katawan sa mga bubog. Bagamat nahiwa ng salamin, hindi nagpatinag si Dante. Pinilit itong makalabas ngunit nahila ito ng halimaw. Nakaladkad ng nilalang si Dante na siyang ikinabaon lalo nito sa bubog. Sumuka ng dugo ang bintana, ngunit lumalaban pa din ito. Hindi inaasahan ni Gilbert na masasaksihan nito ang halimaw. Binuka ang napakalaking bibig. Inangat si Dante. Parang awa mo na, Mariel. Nagsisisi kaming lahat sa nagawa namin. Wika ng binata.
Hindi nakinig ang halimaw. Kinain ang ulo ni Dante. Tuluyang tumahimik ang kapaligiran. Kitang-kita ni Gilbert kung paanong namnamin ng halimaw ang katawan ng dating kaibigan. Bagamat takot, kahit papano ay nakaramdam ng hustisya. Tumingin sa kanya ang nilalang. Tumayo si Gilbert at hinanda ang sarili. Itinaas ang mga kamay na tila iniimbitahan ng halimaw na tapusin na rin ito. Lalo na't alam niyang sangkot siya sa pagkamatay ni Mariel. Mabuti naman, hindi ka na lumaban pa. Napatingin si Gilbert. Naalala ng binata kung saan ito nakita. Pamilyar ang muka. Ito ang tinulungan ni Mariel noon. Kagad lumuhod. Nagmakaawa na tapusin na ang buhay. Parang awa niyo na. Kunin niyo ang buhay ko kapalit ni Mariel. Hindi ko man alam kung anong dahilan ng pagkamatay niya. Sigurado kong hindi yan karapat-dapat. Kung may dapat mawala sa amin, ako yun. Kaya parang awa niyo na. Kahit hindi ako karapat-dapat, sana pakinggan niyo ang hiling ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Nagulat ang matanda sa sinabi nito. Akala niya, katulad ng 4 na lalaki, magmamakaawa ang mga itong wag kunin ang kanilang buhay. Pinahanga mo ko, iho. Ngunit ang pangingi ng tawad, hindi nakasalalay sa akin, kundi sa babaeng ginawan mo ng mali. Tinignang mabuti ni Gilbert ang halimaw at ang matandang babae. Napansin ito, napakaraming kwintas, purselas at tato ang matanda, at ang halimaw na napakabangis kanina, tila umamo nang dumating ito. Napagtanto ni Gilbert, mangkukulam ang matandang babae, samantalang ang alaga nito, konektado kay Mariel. Nagtitigan muna ang matanda at halimaw, tila nag-uusap sa kanilang utak. Hindi naintindihan ni Gilbert ang mga sumunod na pangyayari. Biglang dumilim ang kapaligiran. Nagising si Gilbert sa silid. Walang bakas ni Dante, ngunit basag ang bintana. Akala nito nananaginip lamang o kaya naman resulta ng hindi pagkain at pagtulog ng maayos. Pagtayo ni Gilbert, may nakita itong liham. Tila lumubog ang puso nito dahil pamilyar ang papel na ginamit. Binuksan niya. Doon nakasulat ang huling mensahe ng matanda. Ayon dito, papatawarin ni Mariel si Gilbert dahil dito ang mismong dahilan ng pagkamatay. Ngunit ang kapalit, kailangan itong alagaan ng lubos ang naulilang kapatid. Total kakilala ng binata ang naiwan ni Mariel. Ipinagkatiwala na nito ang kinabukasan ni Neil, ang 8 taong gulang na kapatid. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Gilbert nang mabasa ito. Hindi pa rin makapaniwala na kahit anuman ang nangyari sa dalaga, nagawa nitong patawarin si Gilbert. Makalipas ng ilang taon, katulad ng sinabi sa liham, inalagaan, minahal ni Gilbert ang naulilang kapatid ni Mariel. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng binata kung ano ang nangyari ng gabing iyon. Hindi rin alam kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa pagitan nila Mariel, Dante at ang grupo nito. Ngunit ganun pa man, nagpapasalamat si Gilbert sa tulong ng matandang babae. Nakamit ni Mariel ang hustisyang nararapat. Kayo ba mga kabayan? Ano sa palagay nyo ang nangyari kay Mariel? Ano kayang ginawa ng grupo ni Dante? Maligaya kong babasahin ang inyong opinion sa ating comment section. Maraming salamat. Nung una mga kabayan, parang sobrang hirap maniwala patungkol dito sa bisa ng Gabay Medal.